tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang balita ang ating tinutukan ngayon mula sa Indonesia. Narecover na ng militar ng Indonesia ang bangkay ng isang pilotong Amerikano na binaril at napatay ng mga rebeldeng grupo sa magulong silangang rehiyon ng Papua. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa rehiyon lalo na't idineklara ng mga rebeldeng grupo na ang pag-ataking ito ay isang direktang mensahe para sa mga pamahalaan ng Amerika at Indonesia. Kinilala ang nasawing piloto na si Nicholas F. Gosselin. Ayon sa mga ulat, pinagbabaril siya ng mga miyembro ng West Papua National Liberation Army o TPNPB matapos lumapag ang kanyang eroplano sa liblib na bahagi ng Yahukimo sa lalawigan ng Highland, Papua. Hindi lamang pinaslang ang piloto, kundi sinunog din ng mga rebelde ang kanyang eroplano bago sila tumakas patungo sa masukal na kabundukan upang iwasan ang mga awtoridad. Kinumpirma ni Wiri Artadiguna, ang tagapagsalita ng militar ng Indonesia sa Papua, na matagumpay nilang na-recover at nailikas ang labi ng pilotong Amerikano. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng malawakang operasyon ang militar upang tugisin ang mga responsable sa karumal-dumal na krimeng ito. Tiniyak ng pamahalaan na hindi nila hahayaang makatakas ang mga salarin na nagdulot ng panibagong krisis sa seguridad sa bansa. Ang West Papua National Liberation Army o TPNPB ay isang armadong grupong separatista na matagal nang nakikipaglaban para sa kalayaan ng Papua mula sa Indonesia. Sa nakalipas na mga taon, ang kanilang pakikibaka ay naging mas madugo at mas madalas dahil sa pagkakaroon nila ng mas modernong mga sandata. Ang pinakahuling pag-atake sa pilotong Amerikano ay nagpapakita ng lumalalang antas ng karahasan sa rehiyon na ito. Ayon kay Sebi Sambom, ang tagapagsalita ng TPNPB, ang pagpatay kay Gosselin ay isang malinaw na mensahe sa Jakarta at Washington. Binigyang diin niya na ang dalawang pamahalaan ay patuloy na nabibigo sa pagtugon sa mga ugat ng hidwaan sa Papua. Para sa kanila, ang kawalan ng aksyon ng komunidad ng mga bansa ay nagbibigay katwiran sa kanilang marahas na pamamaraan upang makuha ang pansin ng buong mundo sa kanilang ipinaglalaban. Sa kanilang opisyal na pahayag, inakusahan ng mga rebelde ang eroplano ng piloto na madalas umanong nagdadala ng mga tauhan ng militar ng Indonesia sa kanilang teritoryo. Sinabi ni Sambom na ito ay tahasang paglabag sa umiiral na ultimatum ng TPNPB laban sa anumang operasyong militar sa rehiyon. Dahil dito, itinuring nilang kaaway ang eroplano at ang piloto na nagresulta sa trahedyang pagpaslang at pagsunog sa sasakyang panghimpapawid. Nagbabala rin ng TPNPB na magpapatuloy ang kanilang mga pag-atake kung hahayaan pa ng Indonesia ang mga sibilyang eroplano na pumasok sa mga tinatawag nilang red zone o mga lugar na kontrolado ng mga rebelde sa Papua. Ang bantang ito ay naglalagay sa panganib sa buhay ng maraming sibilyan at mga dayuhang manggagawa na umaasa sa transportasyong panghimpapawid upang makarating sa mga liblib na komunidad sa rehiyon. Bukod sa pagpatay sa piloto, may matinding pag-aalala rin para sa kaligtasan ng 7 pasahero na lula ng nasabing eroplano. Kinumpirma ng mga awtoridad na ang lahat ng 7 pasahero ay mga katutubong Papuan. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang kanilang kinahinatnan at patuloy silang hinahanap ng mga awtoridad. May mga pangambang baka sila ay binihag o nadamay sa kaguluhan matapos sunugin ang eroplano. Kasabay ng paghahanap sa mga salarin, prioridad din ng militar ng Indonesia ang paghahanap sa 7 nawawalang pasahero. Nakadeploy na ang mga espesyal na unit sa kagubatan ng Highland, Papua upang magsagawa ng search and rescue operation. Gayunpaman, ang makapal na gubat at mapanganib na lupain, kasama pa ang banta ng mga rebeldeng nakaabang, ay nagpapahirap sa mabilis na pagsasagawa ng operasyon ng pamahalaan. Ang eroplanong sinunog ay pagmamay-ari ng PT AMA, isang lokal na airline operator sa Indonesia. Mahalaga ang papel ng PTAMA sa Papua ay dahil ang kanilang mga eroplano ang nagdadala ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gasolina at mga sulat sa mga liblib na nayon na walang kalsada. Ang pag-ataking ito ay tiyak na makakaapekto sa supply ng mga pangunahing bilihin para sa mga mamamayan sa kabundukan. Hanggang sa mga sandaling ito, wala pang opisyal na pahayag ang Embahada ng Estados Unidos sa Jakarta hinggil sa pagpaslang sa kanilang mamamayan. Inasahang makikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Amerika sa Indonesia upang hilingin ng isang masusing investigasyon at upang matiyak na mabibigyan ng hustisya ang pamilya ni Nicholas F. Gosselin habang sinusubaybayan din ang pangkalahatang sitwasyon ng seguridad doon.
Naglabas ang TPNPB ng isang video na nagpapakita sa kanilang mga miyembro na armado ng mga baril at palakol habang itinataas ang watawat ng Morning Star. Ang watawat na ito ay isang kilalang simbolo ng kalayaan ng West Papua na ipinagbabawal ng pamahalaan ng Indonesia. Sa video, maririnig ang kanilang pag-amin sa pag-atake at ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang armadong pakikibaka anuman ang mangyari. Ang labanan para sa kalayaan sa kanlurang bahagi ng Papua ay may mahabang kasaysayan. Bagamat mayaman sa likas na yaman tulad ng ginto at tanso, ang rehiyon ay nananatiling isa sa pinakamahirap at pinakamagulong lugar sa Indonesia. Ang mga katutubong Papuan ay matagal nang nagrereklamo ng diskriminasyon, pang-aabuso sa karapatang pantao at hindi patas na pamamahagi ng kita mula sa kanilang sariling mga likas na yaman. Sa mga nakalipas na taon, ang mga pag-atake ng mga separatista ay naging mas mapanganib at organisado. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, nagawa ng mga rebelde na makakuha ng mas mahuhusay at mas modernong mga armas sa pamamagitan ng iba't ibang ilegal na daan. Ang pag-unlad na ito sa kanilang kakayahang militar ay nagpapahirap sa sandatahang lakas ng Indonesia na tuluyang masugpo ang rebelyon sa masukal na kabundukan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging target ng mga rebeldeng Papuan ang mga dayuhang piloto. Noong Pebrero ng taong 2023, binihag ng parehong grupo ang pilotong taga New Zealand na si Philip Mertens matapos niyang ilapag ang isang maliit na komersyal na eroplano sa Sanduga. Ang insidenteng iyon ay naging paksa ng mahabang negosasyon bago siya tuluyang pinalaya noong Setyembre ng nakaraang taon. Kung ikukumpara sa kaso ni Mertens na ginawang bihag sa loob ng mahigit 1.5 taon, ang mabilis na pagpaslang kay Gosselin ay nagpapakita ng pagbabago sa taktika ng mga rebelde. Ayon sa mga analista, ang agarang pagpatay sa pilotong Amerikano ay maaring senyales ng lumalalang kawalan ng pasensya ng mga rebelde sa pamahalaan o isang paraan upang magpadala ng mas marahas at direktang babala sa internasyonal. Ang trahedyang ito ay naglalagay din ng matinding presyur sa relasyong diplomatiko sa pagitan ng Indonesia at Estados Unidos. Maaaring hilingin ng Washington ang mas malakas na proteksyon para sa kanilang mga mamamayan na nagtatrabaho sa bansa. Samantala, kailangang patunayan ng Jakarta na kaya nilang kontrolin ang sitwasyon ng seguridad nang hindi lumalabag sa mga internasyonal na pamantayan ng karapatang pantao. Dahil sa pag-ataking ito, nahaharap sa malaking hamon ang sektor ng civil na aviation sa Highland, Papua. Maraming lokal na airline ang nag-iisip na suspindihin muna ang kanilang mga flight sa mga delikadong ruta. Ang ganitong hakbang ay magkakaroon ng matinding epekto sa ekonomiya at pamumuhay ng mga mamamayan sa mga liblib na komunidad na umaasa lamang sa mga eroplano para sa kanilang pang-araw-araw na supply. Sa kasalukuyan, pinatitindi pa ng militar ng Indonesia ang kanilang presensya sa rehiyon upang ibalik ang tiwala ng publiko at matiyak ang kaligtasan ng mga natitirang dayuhan at lokal na manggagawa. Gayunpaman, binabalaan ng mga eksperto ang pamahalaan na ang purong militar na solusyon ay maaaring hindi sapat upang lutasin ang isang hidwaan na naguugat sa mga dekada ng panlipunan at pampulitikang isyu. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa Papua, partikular ang kaligtasan ng 7 pasaherong Papuan at ang magiging tugon ng Estados Unidos sa pagpaslang sa kanilang mamamayan. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang detalye dito lamang sa ating programa.